Good day guys, and for today's video, Euro SIP 125 carb ay nagkaroon ng problema sa kanyang electrical system. Sabi naman guys, ito daw ay biglang nawala ang display ng kanyang dashboard pagkatapos niya itong gamitin ang kanyang motor. So ngayon guys, ito nga ay nagkaroon ng problema na ilang beses itong ayaw umandar bigla ang kanyang motor pagkatapos gamitin ni owner. Kaya nabahala siya, kaya pina-check up niya sa atin ang kanyang motor. Baka tayo lang daw ang makalatas sa problema kung sakaling makuha natin ang sakit ng kanyang motor. Ngayon, try natin i-on ang kanyang ignition switch. Kung wala ba talagang display ang kanyang dashboard. On natin. So, try natin. Busina, wala. Signal light, walang response. Electric start, wala din. Isa sa nagpapahirap kay owner ay walang kickstarter ang kanyang motor kapag wala display ang kanyang dashboard. Kapag nangyari ang problema ng kanyang motor guys, tulak malala si owner, no? Yun, no? Kaya pinasori niya sa atin kung ano talaga ang problema ng kanyang motor. Pag ganito mangyari sa inyong motor, pinakauna talagang i-check natin ay ang kondisyon ng ating battery. So, check muna natin ang kanyang battery kung kaya ba itong makapag-push start ng ating makina. So, check muna natin guys. Kuha na tayo ng bulb tester. So, dito natin malaman kung ang kanyang battery ay goods at walang problema. Kapag okay ang kanyang battery, saka natin mag-step by step ang pag-check sa kanyang electrical system guys. Hanggang makuha natin kung saan nawala ang supply ng kanyang battery. So ito, ilagay mo natin ang ating alligator clip sa ground. Ang isa naman ay sa kanyang positive. Yun, klarong-klaro, malakas ang supply ng kanyang battery. Nangulagan nga kaya nitong mapabuhay ang kanyang makina o kanyang electric starter. Since okay ang kanyang battery guys, next naman is kailangan natin i-check ang linya ng kanyang fuse. Itong fuse niya is pinalitan na natin ng bago guys. Ang unang fuse nito ay tube type. So mayroon na ring issue ang kanyang fuse box, no. So baklasin natin ang electrical tape o nakabalot sa kanyang fuse box. Kasi ito yung unang duda ko kapag umiinit ang ating linya ng ating fuse, baka nagkaroon siya ng loose contact pagkatapos makapahinga ang motor ni owner, no. So ito muna yung pinalitan natin guys. So pasilip ko sa inyo ang sitwasyon ng kanyang fuse box. So yun, no, may issue na siya, no, bitak-bitak na dahil sa katagalan ng kanyang motor. Huwag natin makalimutan, ang kanyang motor pala ay nasa mga mahigit 5 years na daw ang kanyang motor. Simula niya itong nakuha sa motorcycle dealers, no. So yun, no, may bitak-bitak na siya. So kadalasan sa mga issue nito kapag umiinit, no, naglo-lose contact ang ating tube type na fuse. So nag-decide ako na magpalit ng fuse na pang automotive. Yan guys, so yung blade type. So yan po, ang pinalit yan po ay heavy duty at maganda talaga ang quality ng ating fuse box na binili. So i-check mo natin yung input at saka output ng ating fuse box. Kailangan meron siyang in at saka meron siyang out para makakuha tayo ng proseso, no, kung saan wala ang supply. So goods ang kanyang terminal ng ating positive. Dito tayo lilipat sa ating input ng ating fuse papunta sa ating ignition switch. Yon, mayroong input guys, no, may ilaw na siya, no. Problema sa motor ni owner ay matagal na to guys, no. Kaya tinitest-test niya lang hanggang locate ni owner ang ating motor shop. So ayan, check natin ulit ating fuse. So medyo nagluloko ang ating bulb guys. Ulitin natin ulit. So yan, meron ng input, meron na ring output. So nangahulugan na goods ang ating positive papunta sa ating fuse at palabas sa ating fuse. Ang next na natin gawin guys, since okay naman ang ating contact ng ating fuse, ay try natin puntahan ang kanyang ignition switch. Siyempre, kailangan natin pumunta sa harapan ng kanyang motor. Ang linya niya o positive, yung papunta sa kanyang relay at saka battery is good naman guys, no, at malinis ang tingnan, you know. Yun, di ba? So, next natin gawin is lipat tayo sa ating harapan ng ating motor. Doon natin hahanapin ang next nating target. So dito natin i-check kung mayroon bang papuntang supply dito sa ating input ng ating ignition switch. Para hindi na tayong mahirapan pa at magkaroon ng paghaba ng oras kung sa pagbaklas ng apat na screw bolt ay siyempre gamitin natin ang ating magic. Kaya magicin na natin. So ito guys, na magic na natin ang kanyang front cover at hanapin mo natin ang sakit ng kanyang ignition switch para makaroon tayo ng access sa ating input na positive. So ito guys, nakita ko na, no. Ito pala yung sakit niya, no. Ayan, no. Dalawa ang wire na nakita ko sa kanyang sakit na connect sa kanyang ignition switch. Kapag ganito ang makita nyo guys, dalawang wire lang nangulugan na battery operated ang ating design ng ating electrical system o ignition system.
Ang ating CDI ay battery operated siya guys, no? Nangulugan na nakadepende ang ating CDI sa charging at saka sa kondisyon ng ating battery. Kapag nagkaroon ng issue o error ang ating ignition switch, automatic balda lahat o paralisado ang ating electrical system. At kasama na rin ang ating pagpaandar ng ating ignition system guys. Kapag nagkaroon ng problema ang ating dalawang wire ng ating ignition switch. So ito nangyayari sa motor ni Honor, no? Kapag biglang nawala ang display ng ating dashboard, automatic hindi siya mag-start at automatic paralisado din ang ating ignition system. So check naman natin yung input ng ating battery guys. Yung kulay pula ang hanapin natin. So nakita ko na mayroon siyang input, oh. Umiilaw ang ating bulb tester. So goods ang connection na wire papunta sa kanyang ignition switch. Next naman is yung output ng ating ignition switch. Yung nakita is kulay brown guys, no? Kulay brown po ang kanyang positive output accessory. Check natin. Umiilaw din ang kanyang positive na output ng lugar na may problema sa linya papasok sa kanyang electrical system. So try natin bunutin ang kanyang socket guys. Check natin ang kanyang socket. So check mo natin yung itong output niya. So yun, umiilaw ang kanyang output, no? So merong input sa ignition switch, meron ding output sa ignition switch. Kaya lang wala parang ilaw ang ating dashboard, walang busina, walang signal light, walang electric start. Paralisado talaga lahat. So yun na nga guys, nakita na natin ang problema o error ng kanyang motor, issue ng kanyang motor. Sunog ang isang socket ng kanyang wire o terminal. Nakita ko is parang yung kulay pula ang may malaking tama guys ng pagsunog, no? So ito yung naging dahilan, no? Kapag naging okay ang may panahon naging okay yung motor ni Honor, kapag inon yung susi, nagkaroon ng connection lahat, nagkaroon ng dashboard, kaya umaandar. May pagkataon na kapag pinatay niya na ang kanyang ignition switch at nakatambay ng ilang oras, doon na lumalabas ang sakit. Kaya lang minsan lang ito nangyayari guys, no? Itong scenario na ito, ganito talaga guys, kapag umiinit siya, biglang nawawala yung contact. Kapag lumalamig, is nagko-contact naman uli ang kanyang positive input ng ating accessory. Kaya pinaka-best itong gawin, since wala tayong sakit na papalit, ang pinaka-best gawin ay irekta natin ang dalawang wire na yan. Yung kulay pula, saka yung kulay brown, irekta na natin guys. Hindi na tayo gagamit pa ng sakit. Para sureable talaga ang daloy ng ating wire, hindi tayo magkaroon ng error. So ito yung pinaka-best na advice na gagawin ko sa inyo kapag wala kayong makita ang heavy duty na sakit. Meron man tayong makita na heavy duty na sakit guys, kailangan pa natin pumunta sa auto supply. Doon tayo makabili ng makapal na quality na wire o number 16 ang gamitin. Kaya lang wala tayong Sunday ngayon na araw nito, kaya mahirapan tayong makahanap ng sakit na wire na dalawa lang. So ito lang muna, pansamataga lang is kailangan natin irekta ang dalawang wire na yan. Yung kulay red at saka kulay red naman ang ating papunta sa ating accessory wire. Yung kulay red, white o brown, yun naman ang connection ng ating output ng ating positive accessory. So syempre kailangan natin lagyan ng counting panghinang guys yung bawat contact. Yun po ang nagpapatibay sa mga supply o contact natin sa ating electrical system para maiwasan natin magkaroon ng loss of contact or mangyari na magkaroon ng pagputol o pagkorosyon, pagmold sa ating contact. No? Depende sa inyo guys, kung wala kayong panghinang, i-splice nyo lang ng maigi para maiwasan natin magkaroon ng lost contact sa ating connection. So, maraming tayo, meron tayong panghinang, kaya hinang mo natin, lagyan natin ng counting lead para siguro natin na kapag nag-vibrate ang ating motor o dumadaan sa mga lubak, ay hindi napiktuhan ang ating linya. So, yun lang, no? Kapag yung motor ay mga ganitong design ng mga battery operated, lahat ng mga design ng motor na battery operated, na dalawa lang wire ang connection ng ignition system, kapag nagkaroon o nagluloko ang ating dalawang wire, yung input at saka output, automatic, madadamay po ang lahat. Electrical system at saka ignition system ng ating motorsiklo. Yung ignition system guys, ang ibig sabihin nun, yun po ang bibigay kuryente sa ating makina. Kasama na doon ang CDI, ignition coil, pulser, at saka iba pang ignition part ng ating ignition system. Yung isang electrical system, yun naman ang nagpapailaw ng ating signal light, busina, dashboard, at saka electric start. Yun po ang electrical system ng ating motor. So yun na guys, nakabit na natin ang ating dalawang wire, na-erecta na natin. Wow! Yun, so goods na siya. At wala na tayong dapat pang pagdudahan pa. So goods na rin ang ating fuse na nilagay kasi safe na po yan. At maasa natin na walang problema. So yun na nga, umilaw ng ating signal light. Meron ng display ng ating dashboard. At next naman ang kanyang push start.
Let's go! Lubat. Ha? At yun na nga, umandar ang motor ni Honor. Nakuha na natin ang problema. At tinitiis niya ang ilang beses na mamatayan at ayaw umandar ang kanyang motor. Pag ang inyong motor ay maka-experience ng ganito, lalo na sa mga battery operated na motor, dalawang wires lang, kapag biglang nawala ang display sa dashboard, i-check nyo lang ang sakit ng ignition switch kung goods ang linya ng inyong battery. So yan, check nyo lang guys, tapos paglutungin nyo lang o erekta nyo lang para wala na kayong problema pa sa sakit. Yun no, para hindi kayo matulad sa naging problema sa motor ni Honor. Yan naman guys, no, sa araw na ito, sana nandito naman kayo. Maraming salamat at siyempre see you sa aking next video. Ride safe, God bless. Ayos. Good guys, for today's video, Hyundai Beat If-i ay nagkaroon ng problema sa kanyang electrical system. Sabi ni owner, itong motor na ito ay gumana pa daw at tumakbo kagabi. Kinaumagahan pag-on niya sa kanyang susi, yun guys, wala na siyang ka-display. Ito ay may experience na, no? Bigla na lang nagkaroon ng ganitong senaryo habang tumatakbo ay bigla na lang mamatay ang kanyang motor. Ito ay pina-check na rin sa mga unang shop na pinuntahan niya. Tapos, ang ginawa is ang ignition switch daw ang problema. So ngayon guys, tumirik naman uli at i-check natin ang linya sa kanyang fuse. Na-check ko naman ang main fuse niya. Itong main fuse niya guys, chinek ko. Meron naman siyang ilaw sa kanyang input. So yun, umilaw ang kanyang input, ang main fuse, ang output umilaw din. Automatic, walang problema sa kanyang fuse box o sa kanyang main fuse. Lahat naman umilaw yung tatlong fuse na nakahilera. Pero na lang yung kulay red na lahat. Kailangan umilaw yan pagka-on natin sa kanyang susi. Since walang on ang kanyang susi, automatic, walang ilaw yan. Yan nakahilera ng mga kulay pula guys. Ito daw ay may experience na ganitong problema, no? So ang ginawa ko, tinanggal ko ang cover sa kanyang harapan. At dito, na-discover ko na nilagyan ng shoe glue o stick glue. Ito yung guys, yung tinanggal ko. Dinikitan ng shoe glue o glue gun ang kanyang ignition switch. Sabi ni owner, ito ng ignition switch niya is medyo may problema na daw, no? So itong sakit ito guys, nagkakaroon siya ng kulay itim ang kanyang mga terminal. So tinanggal ko yung mga nakadikit na shoe glue kasi dito kapag ginalagala ko ang wire is nagwawala-wala ang display sa kanyang dashboard. So ang ginawa ko ay tinusok ko ng maliit na plus screw yung mga terminal niya guys, yung mga female terminal niya kasi para sa akin parang ito ang may problema. Kaya lumuluwag ang contact sa kanyang ignition switch. Kahit dinikitan mo pa yan ng stick glue ang kanyang buong ignition switch, yung socket saka mismo yung ignition switch. Kapag yung main terminal talaga yung female is maluwag, automatic nagkaroon ng loss of contact ang ating ignition switch at saka ang kanyang socket. Wala tayong mabibili na socket guys, no? Ito kasi ito po ay naka-built-in sa kanyang electrical harness. So ito yung pinakalabis yung gawin is yung apat na wire is tusukin nyo lang siya para lumiit yung butas sa gitna ng kanyang female terminal. Para kapag ibalik natin siya sa kanyang ignition switch guys is mahigpit na ang kanyang pagpasok na. May-eliminate na natin yung pagluwag sa kanyang wire. Kasi ito guys no, kayo na hindi ko napakita sa inyo kung anong problema talaga. Kapag hawakan natin yung wire na yan sa ilalim ng kanyang socket guys is nawala-wala yung display sa kanyang dashboard. Yung apat na wire na yan is yung kulay pula, yung dalawang black at saka black blue. Kapag dinikit lang ng kaunti sa ating flat screw, nawawala na agad ang display sa kanyang dashboard. So itong ginawa ng unang mekaniko guys. No, so ang ginawa niya is dinikitan niya lang shoe glue yung socket na yan at saka ignition switch. So ngayon nagkaroon ng paglala sa kanyang socket. So ang ginawa natin is ito lang pinaka best guys, yung mga female terminal yan, pihitin lang natin yan o idiin lang siya no para pag ibalik natin siya sa kanyang ignition switch is matigas ang ating pagpasok sa kanyang socket at magkaroon siya ng kapit talaga sa bawat terminal niya guys. Ganun lang. Pag iyong motor ay maka-experience ng ganitong senaryo. Pahirapan po talaga makanap ng stock na socket. So, mangyari is, makabili ka ng buong harness pa. Para mas makatipid, ganito lang, sikwatin nyo lang siya, idiin nyo lang bawat male terminal
ng sakit na yan. Para pagpasok natin maya, mag-click automatic siya sa ating ignition switch o maglalak. Yun, no? Ganun lang po. So, hindi po yan madadala ng stick glue o glue gun lang. Kailangan yung mismong terminal ang ating tatrabahuin. Yun, naglalak na siya. Tingnan na natin ang kanyang i-on, ang kanyang ignition switch kung magdi-display na ba ang kanyang dashboard. Kaya na guys, kahit konting dapli lang ng wire, ng 4 na wire na yan sa ilalim ng kanyang socket, nawala-wala na ang display sa kanyang dashboard. O natin ang kanyang susi. So yun guys, may display na ang kanyang dashboard at gumalaw na ang kanyang pointer ng kanyang odometer. So, siyempre kailangan natin paanda rin guys. Kailangan natin pinutin ang kanyang brake at sabay start. Let's go! Sayos pro 20 mo na mga diagod. Babaw lang, babaw lang. Huwag niya boss, ibu. At yun na nga, umandar na ang motor. So kapag yung motor ay maka-experience ng ganitong scenario guys, kapag ginagalaw-galaw yung 4 na wire, tapos nawala-wala ang display sa dashboard, asahan nyo, matitirikan kayo sa daranan kung pipilitin yung gamitan ang inyong motor. So gayahin nyo lang ang ginawa natin, no? Pihitin nyo lang 4 na female terminal na sakit ng ating ignition switch para pagpasok nyo ulit sa kanyang ignition switch is kumakapit talaga siya. So wag nyo nang lagyan ng stick glue, useless din yan guys. Kung na-check nyo ang fuse, kompleto at umiilaw lahat, walang putol, so rekta kayo sa ignition switch. Tapos galaw-galawin nyo lang 4 na wire. Kapag nawala-wala at bumabalik ang display sa dashboard, asahan nyo guys, nasa sakit lang ang problema sa kanyang motor. Salamat boss sa tiwala. Shout out sa inyong lahat dyan. Next natin gawin is yung binuksan natin na wire niyan guys sa kanyang socket. Sa kanyang ignition switch is lagyan natin ng electrical tape. Tapos talian natin ng cable tie para hindi magalaw yung wire na yan papunta sa kanyang socket ng kanyang ignition switch. At siyempre tayo ay home service. May nirescue na naman tayong motor na tumirik na isa sa ating mga taga-suporta at followers. Siyempre kuha tayo ng electrical tape. Balutin natin yung binalatan natin ng wire sa kanyang ignition switch. So may lang araw na rin tayo guys, nag-home service. At ito ay isa na naman sa nirescue natin ng motor na biglang tumirik. So pagkatapos mabalot natin yung electrical tape, ay siyempre kailangan natin alalayan ng cable tie. Para permanent na talaga siya sa kanyang posisyon at maiwasan itong masira. Di na magalaw pang muli. So yun po ang mga sikretong malapitan natin guys. So siyempre kuha tayo ng cable tie. Talian natin yan sa ilalim ng kanyang ignition switch. Pang samantagal lang. Para ito po ay suporta lang guys sa ating wire, sa ating socket ng ating ignition switch. No? Tapos kuha tayo ng cutter at putulin natin yung dulo niya. Para malinis siya tingnan. So next day guys, home service na naman tayo. May overhaul naman tayong motor. Naka-schedule na kay bossing. So sa kabilang lugar namin. So magpapalit tayo doon ng connecting rod. So ulit ang kanyang susi. So yun guys, display lang ang kanyang dashboard at pwede na siya paanda rin ulit. Kasi ayaw po ito ako. Ano ko? Ignition na ba niya ako princess na ako ano ba? Ako po ignition, nasunog ni daw yung ignition. Kanyang battery. Lang guys, no, sa araw na to sana may natutunan naman kayo. Kung yung motor ay maka-experience ng ganitong scenario, alam nyo na ang mga basic tips na gagawin step by step para hindi na kayo pumunta sa mga shop kung sakaling malayo ang shop at walang mekaniko na mahanap, no? Maraming salamat at siyempre see you sa aking next video. Ride safe. God bless. Ayos.